Ayan. So, ayan po yung sayad niya. Pag kumangabig siya ng kaliwa, sagad, sumasayad na. Dapat po, hindi yan. So, ang nangyayari po kasi, pag nagpapalit tayo ng rack and pinion, syempre tatanggalin yung coupling, tatanggalin yung assembly na rack and pinion, o kaya pag nagpa-repair kayo ng rack and pinion, ang mangyayari dyan, tatabingi yung manubela. So, pag tabingi na yung manubela, dito tayo sa manubela. Hindi pa po kasi nakakabit yung ano nito, yung coupling, kaya ayokong ikutin. So yung after mapapalitan ng rack and pinion, pag tumakbo ng diretso, ito nakatabingi na. So parang nakaganyan na itsura niya. Ano ko na lang po yung ano yan, ganyan. Yan, parang nakaganyan na. So ang nangyari, pinaalay nila sir, syempre kasi pag nagpalit ng rack and pinion, papaalay natin. So ang ginawa, hinabol dito sa tie rod yung adjustment ng sentro ng manubela. Okay? Ito. Yung thread. Ayan. Binibilang po kasi to. Ayan. Dapat po ito, yung thread na yan, kung ano yung dami nung dito sa kaliwa, sing dami rin ng kanan. Okay lang po na lumagpas ng 2 o 3 yan. Pero pag 5 pataas na ang lamang yan, sasabit na sasabit na. Ito kasi i-reset na namin to. So, ang dapat po kasing proseso, kasi ang dami kong ginagawa nito na nag-a-align ako nandun sa Paranaque, may aligner doon. Ang dapat pong proseso, pagka gano'n, na sobrang laki na tabingi yung manubela, bubunutin po yung coupling. Pwede kayong magbunot doon sa manubela, pero dapat hindi maapektuhan yung SRS natin o yung airbag, kasi pag nagkamali din doon, pwedeng umilaw yung SRS o kaya airbag. Pero ang pinaka safe po talaga sa coupling bubunutin, kasi yun lang naman ang ginalaw. So ang gagawin po doon, halimbawa wala tayong alignment, ipapantay muna tong thread. O kaya naman bago baklasin, markahan na to bago i-pull out yung mismong rack and pinion para may babalik mo sa dati. O kaya naman kung hindi naman po natandaan, ang gagawin dito, papantayin. Halimbawa 12 rito, sample lang, hindi ko na binilang. 12 rito, siyang 12 rin doon. Tapos ikakabit ngayon yung gulong, pwedeng gamitan ng tanse para pumantay doon sa likod. May video po ako nyo, pasyalan nyo na yun, yung pagmamanual ng alignment. Pero hindi ko mape-perfect yun, parang ilalapit lang natin, kasi possible nyan, parang kukunin natin yung pinakasentro nito nung rack and pinion ninyo. Pagka may computer po kasi, mas madali na yung gawa ng, halimbawa, ang reading ng kaliwa 22mm o kaya itong kabila rin ay 22mm, pagpapantayin lang sila, yun na yung pantay nun. Tapos saka na natin isasalpak yung coupling. Panalagay na yung coupling, saka natin i-adjust ng tamang specification. So kagaya nito, wala pa po akong wheel alignment, mamanu-manuhin ko to hanggang magpantay sila nang hindi malayo yung thread para hindi sumagat, para hindi sumabit dito yung gulong. Ito yung tinatawag kong i-reset po. Kaya ang halimbawa yung sa mga wheel alignment naman, sa mga future tireman dyan, syempre mag-a-align kayo. Once na, kasi hindi po lahat ng gumagawa na mekaniko alam yung sistema ng pag-a-align. So mangyayari nun, pag tabingi yung manubela, sasabihin sa inyo yung alignment na yung tutuwid niyan. Pero hindi pa rin po yun mape-perfect. Halimbawa, inano natin dito, sinet up namin, nireset namin, pantay na rito, tabingi pa rin po ng konti yun. Wag lang yung sobrang laki talaga, kasi pag hinabol doon talaga magkakaroon ng problema yun.
Ngayon, pag konti lang, kaya nang habulin yun, lalamang lang ng mga ilang thread to. Hindi nasasayad dyan. So, basta yung pinakamahalaga, hindi siyang nagkakalayo. Kaya yun, sa mga future na tireman, tip ko, halimbawa, may bagong palit ng pangilalim. Pumunta sa atin, tapos, yung manubela, sobrang layo. Yung tipong kalahati na. Yung diferensya, huwag po nating habulin dito. Kasi mangyayari niyan, maraming thread dito, doon sa kabila, iiksi. Sa pinaka the best talaga, kunin nyo muna yung tolerance ng dalawa. Ito, bubunutin muna yung coupling. Pag naka-disconnect na yung coupling natin, saka natin itutuwid to. Kung halimbawa yung reading 10 mm sa kabila, 10 mm din. Hindi pa pwedeng 15, 10. Kung magkakaroon pa rin ng problema. Halimbawa, nagpantay na yung reading niya, saka natin sasalpak yung coupling. Panalagyan natin yung coupling, saka na natin re-readingan ng tama ng naaayon sa specification niya at hindi nasasayad yun. So madalas po yan, lalo nung nag-aalay ako, madalas kong may encounter yan kasi hindi pwede talagang pilitin dito. O kaya naman kung wala namang SRS yung manubela, pwede tayong magbunot doon. Pero talaga, kung halimbawa ako, ganun yung sistema, hindi naman ginalaw talaga yung manubela, ang gagawin ko dyan, sa coupling talaga ako bubunot para mas safe siya. Tsaka yung setting ng manubela natin, hindi mismo mababago. So, yun lang. Ito, i-reset na namin to kasi gawa nga nung ano. Tapos, i-test drive. So, ayan yung pinakamahalagang tip. Kung ano yung bilang dito ng thread, o kaya kung ano man panukat nun dyan, pwedeng vernier caliper, pwedeng metro, o ruler, bahala na kayo dyan. Basta dapat pareho yan. Hindi pa pwedeng may lamang. Okay, so yan din nangyayari na maiksi yung kabig sa kanan or kaliwa. So, dapat kasi pantay sila. Bawa, kung tig-isa't kalahating ikot, di tig-isa't kalahating ikot sila left and right. Hindi pa pwedeng isa rito sa kanan, dalawa rito sa kaliwa. Para mas komportable maneho. Ikalawa, walang sasayaran. Okay? So, yun lang, tip lang pagka nagpalit po ng rack and pinion. O baka makaranas po kayo niyan, ganun lang paggawa ninyo. Pabunot nyo muna yung coupling, kunin yung tolerance dito, parehong sukat, saka isalpak, then sundin na yung tamang specification. So yun lang. Salamat po kay sir na pumayag na video ko to. Galing pa sila ng Quezon Province, Dayo. Sobrang layo. Salamat po sa tiwala.